Tahimik na nakatingin si Bai Qingling, at buong katapatan niyang inamin. Na tunay niyang minamahal ang kanyang master. Sa itaas ng kalangitan, lumulutang si Mu Zinlan, habang si Bai Qingling ay nakatingala sa kanya mula sa ibaba. Muli siyang nagsalita, nais makita ang kanyang master ng mabuti. Mariing tumingin ang babae, puno ng galit at panunukso. Tinawag niya itong demonyo at kinwestiyon kung sino ang tunay nitong master. Sa kanyang mga salita, tila ipinapahiwatig na baka nalalabo na ang isip nito, at nais na siyang ituring na kanya. Nanatiling kalmado si Bai Qingling. Sinabi niyang maaaring noon ay hindi nakarating sa kanya ang mga salitang iyon, ngunit ngayon, naririnig na niya. At mariin niyang binigkas, Master Xingyan. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Mu Zinlan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bigla niyang hinawakan ang ulo, tila nasasaktan, at sumigaw na tumigil ito. Habang nahihirapan, galit niyang tinawag si Bai Qingling na walang utang na loob, at tinanong kung nais ba nitong muling malinlang. Habang nahihirapan si Mu Zinlan, mariing sinabi kay Bai Qingling na manood lamang, at tingnan kung kaya ba nitong takpan ang mga skandalo na mangyayari. Sa isang iglap, isang bughaw na enerhiya ang sumabog pababa mula sa kalangitan. Mabilis na bumaba si Mu Zinlan at bumalik sa loob ng kuweba. Agad lumapit si Bai Qingling at nag-aalalang tinanong kung nasugatan ba ang kanyang master. Ngunit kalmado lamang si Mu Zinlan. Sinabi niyang dugo lamang iyon ng isang Holy Son mula sa Hehuan sect, at wala siyang natamong pinsala. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Hindi niya raw inaasahan ang ginamit na special technique sa Danghan Mountain, isang lugar na ngayon ay nababalot ng 7 Absolute Immortal Slaying Formation. Dahil dito, silang lahat ay natrap at hindi makakaalis anumang oras. Narinig ito ni Bai Qingling at agad na nagsalita, sinisisi ang sarili, iniisip na naging pabigat siya sa kanyang master. Sinabi pa niyang kung nag-iisa lamang si Mu Zinlan, madali sana nitong malalampasan ang Demon Emperor. Ngunit agad itong pinutol ni Mu Zinlan. Mariin niyang sinabi, hindi niya kayang patayin ang Demon Emperor. Sa huli, ibinunyag niya, may life goo ang Demon Emperor, kaya kung papatayin ito, mamamatay rin siya. Isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw, tinawag ang pangalan ni Mu Zinlan. Sa isang iglap, napalingon sila habang may paparating. Lumapit si Demon Emperor Jiang Bili, nakatingin ng matalim habang binubunyag ang balak ni Mu Zinlan, na patayin siya at kunin ang posisyon. Kasunod nito, sumingit si Ji Taimei, agad isinumbong si Mu Zinlan, sinabing siya ang umatake sa kanya at maging sa Demon Emperor. Ngunit hindi pa siya nakakatapos, sa isang iglap, hinigpitan ang kanyang leeg at agad siyang binato pataas. Malamig na binalaan ng Demon Emperor si Ji Taimei, na huwag itong manghimasok kapag may nag-uusap. Pagkatapos, muling ibinalik ang atensyon kay Mu Zinlan. Tinanong niya kung ito ba ay katulad ng Unique Immortal Goo ng Hehuan sect. At paalala niya, ngayong gabi ang unang pagsabog ng lason. Tinanong niya kung kakayanin ba niya itong lampasan. Ngunit nanatiling kalmado si Mu Zinlan. Sinabi ng Demon Emperor na kung hindi niya pinilit pasukin ang Demon Emperor's Palace noon, matagal na sana niyang nalipol ang 8 dakilang demonic sects ng Eastern Lands. Mula sa itaas, malamig na bumaba ang boses ng Demon Emperor Jiang Bili. Tinawag niyang walang kwenta ang pag-atake ni Mu Zinlan, hindi man lang umabot sa antas ng ibang demonic cultivators. At diretsahang sinabi, pinili na nito ang sariling kamatayan. Ngunit imbes na matakot, kumalat ang bulungan sa paligid. Pinagtawanan ng mga tao ang itsura ng Demon Emperor, tinawag siyang pangit, at kinwestiyon kung paano ito naging pinuno. Sa gitna ng karamihan, nagsimulang magduda ang mga cultivators. Kung ang isang sect master ay maaaring mapasailalim sa kontrol ng iba, paano pa ang iba? Sumigaw si Ji Taimei, pilit ipinapaliwanag na alaala lamang ito, isang sakit na naranasan din ng iba. Ngunit hindi siya pinakinggan. Humingi ng paliwanag ang iba, galit at puno ng pagdududa. Sa gitna ng ingay, isang malamig na tingin ang bumagsak mula sa taas. Si Empress Yin, kalmado ngunit may awtoridad. Iniutos niyang manahimik ang lahat at ipagpatuloy ang panunood. Agad na tahimik ang buong lugar. Ang dating maingay na pagtatalo, napalitan ng kaba at katahimikan. Naisip ni Empress Yin kung ito ba talaga ang layunin ni Mu Zinlan, ang ipakita ang ganitong epekto.
Sa kanyang pag-iisip, malinaw, ang mga eksenang ito ay tila para ilantad ang isang mahalagang sandali sa buhay ni Bai Qingling. Biglang, isang kamay ang bumaba. Kasunod nito, isang malakas na pagsabog ang umalingaw sa kabundukan. Nagulat si Demon Emperor Jiang Bili sa malakas na pagsabog. Ngunit agad kumilos si Mu Xinlan. Hinayla niya si Bai Qingling palayo, iniiwas siya sa paparating na panganib. Sa himpapawid, nag-iwan ng bakas ang nagbabanggaan na enerhiya tila hinahati ang kalangitan. Mula sa itaas, muling umalangaw ang boses ng Demon Emperor. Kinutya niya si Mu Xinlan, kung hindi naman ito kayang patayin siya, bakit pa ito umaatake? Bago umalis, nag-iwan siya ng babala, hihintayin niya ito sa paanan ng bundok hanggang umiral ang lason. Unti-unting nawala ang kanyang presensya. Ang natira, ay katahimikan. Habang tumatakbo sila sa loob ng formation, nagsalita si Bai Qingling, hindi nila kayang patayin ang Demon Emperor, at hindi rin sila makakatakas. Dagdag pa ni Bai Qingling, kung handa siyang lumaban hanggang kamatayan, iaalay niya ang buhay niya para sa kanya. Ngunit agad siyang pinigil ni Mu Xinlan. Hindi kailangang laging usapan ang buhay at kamatayan, may oras pa sila. Diretsyong nagtanong si Bai Qingling, may paraan ba para sirain ang 7 Absolute Immortal Slaying Formation? Ngumiti si Mu Xinlan. Sa desperadong sitwasyon, laging may paraan. At saka siya lumapit. Hinawakan siya at diretsyong sinabi na kailangan niya siyang tulungan sa cultivation. Unti-unting napahiga si Bai Qingling sa lupa, habang si Mu Xinlan ay nasa ibabaw niya. Bahagyang namula ang mukha ni Bai Qingling, at tinanong niya kung ano ang balak ni Mu Xinlan. Sanagot ang babae na yun lang ang paraan, para maalis ang love goo sa kanyang katawan, maibalik ang kanyang lakas, at mabasag ang formation. Hinawakan ni Bai Qingling ang kamay ni Mu Xinlan, at agad siyang tumanggi. Ipinaliwanag niya ang dahilan. Ang pagpasok niya sa demonic path ay pinili niya para sa kapakanan ng kanyang nakababatang kapatid. Kung gagamitin niya ngayon ang primordial method para alisin ang love goo, ito ay magiging pagtataksil, hindi lang sa tunay niyang pagmamahal, kundi pati sa dati niyang sarili. Bahagyang ngumiti si Mu Xinlan. Tinawag niya itong maliit na pasaway. At saka siya nagtanong kung ano ba ang iniisip niyang gagawin ng kanyang master sa kanya. Kahit sa panaginip lang, hindi darating ang pagkakataon na iyon. Sa malayo, muling nagsalita ang Demon Emperor Jiang Bili. Ayon sa kanya, sa loob ng isang oras, tuluyang sesabog ang goo poison sa katawan ni Mu Xinlan. At kapag nangyari iyon, hindi na makakatayo muli ang dalawa matapos ang gabing ito. Sa kabila ng banta, nagpatuloy sila sa paglalakad. At mahinahong nagsalita si Bai Qingling. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging padalos-dalos niya, at tinanong kung anong paraan ang gagamitin ng kanyang master upang sirain ang formation. Ipinaliwanag ni Mu Xinlan ang totoo. Bagamat iisa sila ni Mu Xinlan, magkaiba ang kanilang mga kakayahan at teknik. Kung tatawagan niya ang dating siya, ang Mystic Cloud Palace Immortal Technique ay kayang supalan ang goo poison at sirain ang formation. Agad tumutol si Bai Qingling. Kapag bumalik ang dating Mu Xinlan sa kanyang katawan, lalo lang siyang masasapawan nito. Marahang hinawakan ni Mu Xinlan ang mukha ni Bai Qingling, marahang sinabi na tama, posibleng mangyari iyon. Lumapit pa siya ng bahagya at sinabing, huwag siyang mag-alala at may plano siya. Ihahatid siya sa ligtas na lugar, at manunumpa pa ng blood oath na hindi siya sasaktan sa loob ng 100 taon. Dagdag pa ni Mu Xinlan, sa loob ng 100 taon, ang aking munting bay ay magiging isang Panginoon ng demonyo, sapat na lakas upang makipantay sa matandang babaeng ito. Sa gitna ng pag-aalala, mariing sinabi ni Bai Qingling, kahit lumipas ang maraming siglo, kailangan pa rin niya ang kanyang master. At sa kanya inalala ang nakaraan, kung paano pinili ni Mu Xinlan ang demonic path para sa kanyang kapatid, isinuko ang lahat, at tuluyang napadpad sa sitwasyong ito. Dahan-daang lumapit si Mu Xinlan, dapat maintindihan niya ngayon ang kanyang master. Diretsahang umamin si Mu Xinlan, gusto niya si Bai Qingling. Walang kondisyon, katulad ng nararamdaman nito para sa kanya. Agad tumutol si Bai Qingling. Pinipigilan siya, huwag niyang gawin iyon. Ngunit hindi umatras si Mu Xinlan. Mas gugustuhin pa ng kanyang disciple na mamatay kasama siya kaysa makita siyang umalis. Sa isang iglap biglang nawalan ng malay si Mu Xinlan,
habang tinatawag ni Bai Qingling ang kanyang master. At sa sandaling iyon, yamakap si Bai Qingling ng mahigpit. Inamin niya, gusto rin niya ang kanyang master. Sa labas, tahimik na pinapanood ng lahat ang eksena. Tumingin si Hua Yuerong kay Bai Qingling at dahan-dahang nagsalita. Aminadong naranasan din niya ang ganoong sakit at pagsisisi, at sa sandaling iyon ay tuluyan niyang naunawaan ang nararamdaman nito. Sa sandaling iyon, nagsalita si Empress Yin, sa loob ng maraming taon, nakipagkompetensya siya kay Muzinlan, ngunit ngayon lamang niya lubos na naunawaan, kung gaano kadelikado ang kanyang nakababatang kapatid, sa parehong pag-ibig at galit. Para kay Lady Ren, ang lalaking ito na nagpapakita ng malambot at dalisay na damdamin sa napakaraming babae ay hindi kahanga-hanga, kundi isang tunay na kasuklam-suklam na tao. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tumatakas si Ji Taimei, iniisip kung may natitira pa bang inosente sa puso ng mga demonic cultivator. Ngunit bigla siyang napasigaw nang may tumawag mula sa likod. Habang pinagpapawisan, napalingon siya at nakita si Hong Yi, kahit may luha sa mga mata, nagtatanong kung ano ang eksaktong gagawin ng Godfather sa susunod. Sa nakakatawang reaksyon ni Ji Taimei, sinabi niyang huwag siyang takutin, makikita rin niya ang mangyayari kay Bai Qingling sa susunod, kaya bitawan na siya nito. Mahina ang tinig ni Bai Qingling. Master, nanlaki ang kanyang mga mata nang may magtanong kung sino ang tinutukoy niyang master. Si Muzinlan pala ang nagsalita, tinawag siyang brat, at pinagsabihang umalis na kung ayaw niyang mamatay. Halatang pagkalito ang bumalot kay Bai Qingling, kaya agad siyang lumapit habang binabanggit ang pangalan ni Muzinlan. Ngunit nang makalapit siya, malamig na sinabi ng babae na likas ang pagiging demonyo niya, kaya wala siyang karapatang tawaging master ang kanyang kapatid. Hindi na siya nag-atubili, isang hakbang, isang galaw ng palad, maghanda ka ng mamatay. Ngunit bago pa tuluyang bumagsak ang kanyang atake, bigla itong huminto. Hindi na niya tinamaan si Bai Qingling, at mahinahon niyang sinabi, bakit siya nagdadalawang isip sa pag-atake. Dagdag pa niya, handa siyang mamatay. Napahinto si Muzinlan at nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Bahagyang ngumiti si Bai Qingling at sinabi, mukhang hindi nagsisinungaling si Master, ipinangako mong hindi mo ako gagalawin sa loob ng 100 taon. Dagdag pa niya, ang tanging kapalit na maaaring bayaran ng Master, ay ang tuluyang pagkontrol sa pisikal na katawan nito. Marahan niyang hinawakan ang kanyang damit, buo ang pasya, kung hindi kayang bumalik ng kanyang Master sa mundong ito, pipiliin niyang sumunod, anuman ang kapalit. Agad niyang inalis ang kanyang demon robe. Hindi niya kailangan ang proteksyon o awa, tinawag niya si Muzinlan, handang harapin ito. Ngunit malamig ang sagot ni Muzinlan, wala siyang alam sa sakripisyong tinanggap ng kanyang kapatid. 100 taon, iyon ang kapalit. Napangisi si Bai Qingling, unti-unting nauunawaan ang lahat. Hindi lang proteksyon ang ibinigay, kundi panahon upang lumakas. Itinaas niya ang sandata, malinaw ang hamon, sa loob ng 100 taon, sa Demon Silang Valley sa silangang hangganan, doon nila tatapusin ang lahat. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.